May nagtanong sa amin before nung nasa Davao kami, kausap namin si PRRD. May isang malaking tao dun, sabi niya, "Wala akong planong tumakbo. But if ever, balang araw ako ay maging presidente," sabi niya, "uubusin ko talaga yang mga adik na yan. Ubos talaga yan." Alam mo, yun yung mga taong hindi puro salita. Kasi alam natin, una, hindi sila talaga nagbibisyo. Hindi umiinom, hindi nagyoyosi, lalo't hindi nagda-drugs. Kaya meron silang credibility na magsabi, kasi ang daling magsabi, "Uubusin ko ang adik." 'Pag nakikita mo adik naman siya, may credibility ba o wala? Wala, 'di ba? Oh, eto wala talaga, malinis na tao. Kaya lang ayaw tumakbo, eh, sabi ko nga tumakbo kasi ako panata ko na po 'yan. Lahat po ng tatakbo na seryoso na gibain ang droga sa Pilipinas, pabor ako diyan. Pabor ako diyan. Kahit sino ka, kahit nga dilaw ka, kahit Uniteam ka pa, suportahan kita. Basta talagang ikaw ay hindi adik at galit ka sa droga at meron ka ng record na talagang nakikipaglaban ka sa droga, suportahan ko 'yan, kahit ano pa partido mo. May nagtanong po sa akin, hindi ko po sabihin kung sino siya. Pero isa po siyang malapit kay Duterte at nakausap ko at siya po ay, dating opisyal at may nagtanong sa akin. Tinanong niya sa akin ito, hindi ko na lang siya papangalanan kasi baka ayaw niya. Ang sabi niya, "Coach Ollie, anong masasabi mo kay Imee Marcos?" Ang sabi ko, "Peke 'yan, sinungaling 'yan." Paano Coach Ollie kung nagbago na? Sagot ko, lahat naman ng tao nagbabago. Lahat ng tao ay, may karapatang korekin ang kanilang pagkakamali. So, hindi ko po tinitingnan yung kanilang nakaraan lang basta-basta. Ernina Javier, maraming salamat po. Ernina Javier, thank you po. Pero as for me, saglit, aanuhin ko nga 'tong kay Migs. As for me, sabi ko, peke pa rin 'yan si Imee. In my opinion, peke 'yan. Bakit? Puro naman siya salita. Ngayon, napapabalita na siya ay tatakbo sa Uniteam ticket. Puro siya salita na siya ay Duterte, pero wala namang reliable na aksyon na ginagawa. Sa madaling salita, puro dakdak. Sabi ko doon sa kausap ko, kung totoong nagbago na siya, dapat man lang meron na silang iniimbestigahan sa Senado. Dapat man lang meron siyang nilabas na matinding ebidensya, video man o audio man. Hanggang ngayon wala. Anong meron kay Imee? Bunganga lang. Hangga't bunganga yan, para sa akin sinungaling yan. Yaan ang nanghikayat kay BP Sara na mag-join. Isa yan sa nanghikayat. Sabi niya, totoo yan, tama yan. Etong kausap ko ay dating politiko, ay dating opisyal na malapit sa Duterte pero sumama sa Uniteam dahil sa pagsunod kay Sara. Tama, tama Coach Oli. Isa yan sa naghikayat si Imee kay BP Sara. Kaya nga sabi ko, salita lang yan. Pero Coach Oli, sa tingin mo ba, mauuto pa rin niya si BP Sara? Ewan ko lang, hindi ko masagot. Pero napunta si BP Sara, eh. Dapat presidente na natin siya. Nakontrol nila. Tumakbo sa team nila. Nag-vice president.
Yaan si Imee ang naging kasangkapan diyan. Ngayon wala siyang maiambag kundi dakdak. Gusto mo paniwalaan ko? Hindi. Unless may makita akong konkreto. O halimbawa, 'di ba? Talagang pinaimbestigahan niya sa Senado yang mga 'yan. Oh. Eh, tumakbo pa sa Uniteam, eh. Hmm. 'Di ba 'yan ang nababalita ngayon tatakbo pa sa Uniteam. Ah, kayo ba type niyo 'yon? Ay para sa akin, eto, pasensyahan po tayo kahit magkakasama tayo na mga DDS, na vloggers, pero suporta kayo kay Imee, karapatan niyo 'yan, ituloy niyo 'yan. Pero pasensyahan po tayo kung ako in my part ayoko. Unless, ulitin ko, may konkreto siyang ginawa. Labas sa dakdak. Ayoko na nung dakdak, yung susuportahan ko. Kaya mag-iingat po, yan yung sinasabi ko, mag-iingat na po tayo sa budol-budol. Ang budol-budol ay hindi lang Marcos. Ang budol-budol yung naniniwala kayo sa salita pero walang ebidensya. Naniniwala kayo sa salita pero walang resibo. Halimbawa, eto na lang matinding halimbawa, susugpuin ko droga pero adik. Type nyo? Susugpuin ko ang gambling pero may pinapaupahang lugar sa Pogo. Type nyo? Yan yung sinasabi ko. Huwag na tayong papabudol sa ganito. Kasi madaling magganito. Pag walang ebidensya, walang kwenta, lagi niyong tatandaan yan. Pag walang ebidensya, walang kwenta. Pag walang resibo, gago. Ganun lang kasimple yun. Mag-iingat na po tayo, Mag-iingat na tayo sa budol-budol. Lagi niyong hahanapin ebidensya. Ay, may kwento, asan ang ebidensya? Ay, may proyekto, asan ang ebidensya? Pag wala, budol yan. Sabihin mo, gago. Ganun agad. Pag nakinig ka, ay may sinasabi, saan ang proof? Pag wala, gago. Ganun na lang, sabihin nyo agad. Iwas na po tayo sa budol, maawa na po kayo. Isipin ninyo, dahil sa budol, 2 taon pa lang, tingnan nyo kung gaano lumugbok ang bansang Pilipinas. 2 taon pa lang yan. Paano kung maging 6 years pa yan? Magmumukha kang adik talaga. Di ba? So, prevention. Tatandaan nating mabuti. Prevention is better than cure. It's always better than cure. Ang hirap po pababain ang budol. Kaya hangga't maaari, lagi kayong nanghihingi ng ebidensya. Lagi ganun. Kahit sinong vlogger yan, kahit sinong politiko yan, kahit sinong journalist yan, tanong nyo lagi, ebidensya. Kaya nung tinanong ako kay Imee, sagot ko, pasensya na po, alam kong kaibigan mo. Hangga't walang ebidensya yan, para sa akin, sinungaling yan si Imee. Sabi niya, hindi ko naman kaibigan. Nasuportahan lang kasi before, dahil siyempre, alam mo na, sila yung mga nabudol eh. Ako naman nagtanong sa kanya, susuportahan mo ba? Kasi matindi din tong tao na ito. Iniisip pa niya. Sabi niya, iniisip pa kung susuportahan ni VP Sara. Ako, sagot ko, kahit suportahan ni VP Sara, sorry, kung walang resibo, ayaw ko kay Imee. Mag-iingat tayo sa ganun. Kasi tatandaan natin, sinuportahan ni VP Sara si Marcos
na walang resibo. Anong nangyari sa atin? Nagkaloko-loko. Tama o tamang-tama? Kahit suportahan pa yan ng Duterte, ni VP Sara, kung walang resibo, wag na tayong papabudol. So sana sa DSWD, wag kayong mamili, ha? Wag kayong mamili ng susuportahan. Please lang. Hindi pwedeng meron si Nograles, tapos ang PBA party list, tapos wala si Baste, ay si Pulong. Ingat tayo sa budol-budol.